Hello guys, it's me again, Olive po. Welcome po ulit sa aming Greenfield Realty. Welcome po sa YouTube channel po namin. And then for today's video, nandito ulit po ako dito sa Tagkawayan, Quezon, kung saan bibisita po ako ng isang property na may sukat na 1.6 hectares. So dito na po ako nag-start sa may pinaka harap niya. So pakita ko muna po sa inyo yung reality po nung pinakaharapan niya po So yan po yung itsura niya. And then tayo po ay nandito po sa may tapat ng Barangay Road. Ayan. So ito po yung pinakakalsada natin. And then ayan po, makikita po natin hindi pa siya cemented road. So ayan, bago po kami magsimulang mag-ikot ng property, kung sakali magustuhan nyo itong property na to na may sukat na 1.6 hectares sa murang-murang halaga lang po, mamaya i-reveal ko po sa inyo yung pinaka-price po. So pwede nyo po kaming message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. So isang napakagandang property, napakamurang property, and then ito po ay may konting frontage po sa may pinakaharapan. So hindi tayo dadaan ng pinaka right of way po. So sure makakapasok po yung ating sasakyan, and then kagandahan po nito, dalawa po tong daan na to. So dun sa may dulo ng property is Barangay Road din po. So dalawa po yung pinakakalsada natin. Mamaya po yan, i-reveal po natin lahat po yan. So tara, simulan na nating ikutin si 1.6 dito sa may Tagkawayan, Quezon. So tara, let's start. So dito muna ako magsisimula sa may pinakaharapan po niya, no. So explain ko lang po, kagaya po ng nasabi ko kanina, tayo po ay may konting frontage dito sa may harapan ng property. Pero doon po sa may pinakadulo niya doon, yan po ay may frontage din po. Natatagos naman po sa kabilang bayan. So mamaya aalamin natin yung yung bayan na nandoon o yung barangay na nandoon na may frontage din tong property na to. So dito muna tayo sa may unang pinasukan po namin, So ang property po ay hanggang dito po mag-e-end. Ayan po dun sa may dahon na yan. And then papaganyan po yan. So meron po tayo ditong konting frontage na almost kapantayan po ng daan. Pero explain ko po, ang baling pinaka-korte po ng lupa, pakita ko lang po sa inyo yung pinaka reality po niya. Tayo po ay magko-courting pizza. So ang pinaka itsura po niya is papaganyan po siya. So papalawak po siya dun sa may pinakadulo. So dito po sa part na to, papaganon po siya, papaganon. Papadun sa dulo. So ito pong part na to, hindi po yan masasakop. So dito lang po tayo magkakaroon ng frontage. So magbubuhat po dito sa aking kinatatayuan, and then papaganon na po yan. Doon kung saan makikita nyo po yung ito po to pala, yung pinaka mataas na puno na yan. So diyan po magmumula, and then papaganyan po siya dito sa may pinaka road. So nag-courting pizza po siya, So yan po yung pinaka reality po lang ng frontage po natin. So hindi ko siya ma-estimate kung ilan po yung pinaka frontage niya, pero may konti. So itong part na to, yan pakita ko, itong part na to, yan papaganyan. So kakainin na lang po ng daan yan. So dito tayo magkakaroon ng harapan, papaganyan po, So ayan, yun po yung pinaka reality po ng property dito sa may harap ng kalsada. So tara po, let's go, pasukin na natin si 1.6. So yan, magsisimula na tayong pumasok. So dito sa part na to, yan, kung makikita nyo po, almost kapantayan po siya ng kalsada, and then flat area po tayo dito sa may part na to. And then pagdating naman po doon sa may gawin doon, almost flat pa rin po, pero kagaya po ng nasabi ni guide, meron siyang konting pa-upland. So tingnan natin kung ilang portion po yun mamaya pag naikot na natin yung property. So dito muna tayo sa may flat area. So ito pong property na to, wala na siyang masyadong tanim na niyog. Ito po ay na-clearing na. So sa mga naghahanap ng overlooking, may flat and then overlooking, ito po yung marerecommend ko po sa inyo. So medyo madamo kuya, pero ang ganda dun sa may part na yun, punta tayo. Sige kuya, una ka.
Ah, ito yung sinasabi na kabilang road. Ayun, yung may kuryente po na yun, kuya. Oh, okay, nakita ko na po. Opo. So, ayan, makikita po natin yung line ng kuryente dyan. So, ito yung sinasabi nila na meron din daan dun sa may pinakadulo. So, meron din po tayong frontage po dyan, ano. So, mamaya titingnan natin kung mapupuntahan natin. So, tara, ikot tayo. Medyo may damo lang ng konti pero okay naman po. Hindi naman siya mahihirapang ikutin kasi flat pa naman po yung nilalakaran po natin. So yan po, kasakop po yung mga niyog na yan, yung mga nagbabata ang niyog na yan. So dito daw po sa part na to, meron pong 100 kapuno ng niyog. Kasama na po yung mga bagong tanim po ano. So dun sa kabilang part, dun daw po sa may dulo, meron pa rin mga niyugan doon. So titingnan pa rin po natin. Ayan, naglalakad na yung aking mga kasama. Ayan, daming puno ng mangga. Dito pa lang sa may harapan, may nakita na akong isa, dalawa, tatlong puno po ng mangga. So mamaya lalapitan natin yan. So pakita ko lang po, bali dito po ako galing dun sa may road na yon. So pumaganyan ako. So flat po ito. Flat po yan. And then magkakaroon po tayo ng tubigan. Ayan po. Ito po yung pinakapalayan po niya. No? So sa ngayon po hindi na po siya natatamnan. So kung sakaling tatamnan nyo yan, okay kasi malakas po yung pinaka source ng tubig po dito. Ayan o. So ito, tatlo to. Okay, tatlo to. So ito pong part na to kung saan nakasama po nakatayo ang aking mga kasama. Ito po ay naglalaro po sa tatlong pitak. And then meron pa rin po doon sa may gawi doon na 4 na pitak naman siya. Yan sa mga naghahanap ng property na ang gusto ay may palayan and then at the same time may farm ka. Ito po yung mare-recommend ko po sa inyo no. So panoorin po niyo yung video na to. Yan, so lakad pa tayo. Bali may source na po tayo ng kuryente po dito. And then ito po ay nasa 9 kilometers po para po makalabas tayo ng national road. Ang daming mangga. So ito po yung pinakapalayan. Ayan. Ito yung 4 na pitak. So choice nyo na po kung halimbawa po na gusto nyo pa rin siyang pataniman po or gawin na lang po siyang kumbaga ay flatland na lang po or taniman din po ng mga gulay. Pwede rin mga talong, sitaw, yan mais, yan. Pwedeng pwede po dito sa may area na to. Oh. Ang ganda kasi ng pagkakatayo ng lupa. And then may source ng tubig. So dito nakikita ko pwedeng pwede po itong taniman po ng mga gulay. Ayan oh. So tara, ikot pa tayo. Ang ganda dito oh. Puno ng mangga, may santol, may guyabano. Ang dami. Ayan, bali nagliban po ako doon ako galing sa may unahan, kung saan tumawid po ako ay namilapil po ako dito sa may palayan. So dito naman ako liliban sa may kabila. So dito po, ang dami ng tanim niyog and then may mga mangga, ang daming mangga. Mamaya tatanong natin kay guide ko ilan yung puno ng mangga nakapaloob dito. Yan, medyo may kabataan pa po yung ating mga niyog. Ito yung mga guyabano natin oh. May kalamansi rin tayo dito sa Kadalandan po Yan, namumunga na yung ating Indian mango oh. Farm na farm yung dating niya. Sasama na kita kuya. Ang ganda dito sa may kabila Yung dito sa kabila maganda ma'am. Mas maganda doon? So tara puntahan natin.
Sige, tara. Let's go. Ikutin natin. Kuya, medyo pa-upland na po doon. Ano? Medyo pa-upland na doon. Medyo pataas, ano? So, ayan po, medyo dito po sa part na to, yung sinasabi kong pagliban ko, medyo mataas na po dun sa part na yun. Pero hindi naman po ganun kataas po, ano. Pero maganda rin po yan kasi may overlooking din po tayo sa loob ng property. Pero hindi ko po maaakyat po, ano, medyo masukal. So, dito na lang tayo sa may part dito. Zoom na lang natin, lapitan na lang natin ng konti. May mga niyog pa rin dun. Oo, hindi po siya masyadong mataas. Kayang-kaya po siyang akyatin, kaya lang medyo masukal. So, safety first muna po tayo. So, ayan, may mga puno ng ano, ng dalandan. Ayan, o, mga mangga, namumunga na. Sarap dito, lamig dito. Yan, mangga pa rin to. Ito, kinalabaw tong mangga na to. And then, yung isa po na yan ay Indian mango. So, yan na bali, nagliban kami. Marami pa rin po ditong puno ng niyog na bagong tanim. Ayan. Tapos yan, ito po yung mga kasama ko. And then, marami po tayong mga hardwood po dito. Ano? So, medyo malilim yung area. Kasi punong-puno siya ng mga mangga, santol. Ayan. Ilan puno ng Gemelina dito? So 15. So may 15 tayong puno ng Gemelina dito sa may loob ng area. Ayan, medyo upland po ulit dun sa may gawi po doon, ano, pero hindi siya ganun kataas po, ano. So ako sa sarili ko kaya ko siyang akyatin. Pero medyo masukal, so wag na lang. Safety first. So tara, ikot pa tayo. Kuya, ano source ng tubig dito? Ano yung tubig? Bukal, sapa? May sapa tayo. Okay. So, kumpleto yung property. May source tayo ng tubig, may sapa tayo. Okay. Boundary. Ito, another property, sapa. Okay. Ganda. So, itong property na to, I think po malinis lang po ito, no? Napakaganda niya. Lalo dun sa mga ano, gustong-gusto ng property na ano, parang feel na feel mo yung pagka-farm. Kasi nga ito po ay may palayan. And then at the same time, meron siyang mga overlooking part. And then meron siyang flat. Tapos dalawa pa yung road niya, ano. So magandang property. May source din tayo ng tubig. And then yung kuryente natin, okay naman po. Malapit po sa property. So, kakabit na lang tayo. Mga ulingin, dami. Yan, sako po yan, ano. Sako po yung mga palaya na yan. So, pinapaliwanag po sa akin ni Kuya, no, pwede kami pumasok dito sa may part na to para tumagos po kami dun sa may kabilang kalsada. Kaya lang medyo masukal po talaga, so hindi ko siya itatry. Pero lalapitan ko pa rin, ano, pakita ko sa inyo kung gaano siya kasukal. And then medyo paakyat na rin dito sa part na to. Ayan. Pero talagang wala akong papasukan, as in, naharangan na siya talaga ng mga damo. So, gagawin po namin, magmumotor po kami, ano, para lumiban kami dun sa may kabilang kalsada. Para safe pa rin po kami. So, yan, matapang si Kuya. Puntahan na daw namin. So, pupunta na kami. Hindi na kami magmumotor. May daan naman pala. May hawa naman pala, Kuya, eh. So, try natin. Okay. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, medyo mataas na part po. Ano, pero, ayan, katulad niya, naaakyat ko siya. Hindi naman ako masyadong hinihingal. So, napaka-gradual naman yung pag-akyat natin. Hindi siya ganun kahirap.
apuntahan. So talagang grabe, sukal. Kailangan to pauling po to lahat. So yan, pupuntahan namin yung pinakalikod po ng area po ano. I mean, pinakagitna lang to kasi paakyat pa ulit eh, di ba? Okay. Ang ganda. Kasama to. Ganda no. Hanggang sa kalabaw lang. So yung kinakatayuan ng kalabaw na hindi nakasama. Ha? Kasama pa. Okay. Kasama pa siya. Ang daming ulingin. Itong kawayan ko na to, kuya, kasama to. Okay, ang daming kawayan. May cherry. Cherry, ano yun? Fruit bearing dun. Okay. Ang ganda, no? Dito po, hanggang saan doon? Hindi na kasama pa po yun? Hindi na. So parang tubigan din siya dati, ano? Dito naman tatabi yung kalsada. Saan? Doon na. Nandun na yung pinakakalsada niya. Okay. So yan, napakarami pong puno ng kawayan. Ayan, dami. Kuya, ito pagka to, na uling, ganda nitong property na to. Pati maganda pati dyan ang mga niyog. Tsaka madaming pinya dyan, namatay lang yun. So nagtatanim sila ng pinya. So nagtatanim daw po ng pinya rito, doon sa may gawi, doon sa may unahan na pinasukan po natin. So ito yung sinasabi nyo, 4 na pitak. Okay. Hanggang dyan pa yan naman. Okay. So maliliit lang naman yung cut, ano? So punong-puno. Punong-puno ng ulingin. So dito po sa Quezon, tayo po ay pwede magpalinis po ng property kagaya ng mga nasasabi ko po dun sa mga unang vlog ko, pwede po tayo magpalinis ng mga property na maraming ulingin. So ang mangyayari po, hindi na po kayo magbabayad, pauuling nyo lang po, and then hati na lang po kayo na mag-uuling. So less gastos po kayo, nalinis pa po yung property. So lalakad pa rin po tayo, Bali, explain ko lang po about dito sa bayan ng Tagkawayan. Tayo po ay meron po tayo mga diversion road na binubutas. So malapit na po yung matapos. Yun po ay Tatagos to Manila po, So Tagkawayan to Manila, Tagkawayan to Bicol. So malilesen po yung ating travel time kung tayo po ay manggagaling po ng Manila. So kung halimbawang nagta-travel po tayo ng around mga 7 hours, tayo po ay magta-travel na lang ng 4 to 5 hours po para makarating po tayo sa Tagkawayan. And nagkagandahan din po ng Tagkawayan kung sakaling dito kayo mag-a-avail ng property. Ito po ay parang develop na almost ang Tagkawayan po, So maraming diversion road na binubutas. And then teka, putulin ko muna po. Ayun na po yung sasakyan. So may mga nakakapasok po yung sasakyan dito. Ang ganda. So yun po, kagaya ng nasabi ko, ang Tagkawayan po ay almost developed na po na bayan. So meron na po ditong mga like yung McDo, and then meron din pong gagawin po ditong General Hospital. So napakagandang idea na dito tayo bumili ng mga property. So almost developed po ang bayan ng Tagkawayan. And then yung mapapansin po natin, yung mga barangay road po niya, lahat po yun ay sinesemento na po unti-unti. So yun yung tabihan. Ito sa kabila. Ayok, oo. Itong diretso, ito may mahog, gumili na yan, papunta ron. Okay, sakop ng property. Tapos dito po yung pinaka-end niya, no? Meron ho dito yan mo. May muhon din. Okay. Tapos papagano na po siya. Ito ho yan. Papagan niya, tapos diretso. Okay. Thank you po. Thank you. So, mapapansin po natin, alam po nila yung mga boundaryhan po ng ibang property po, So si kuya po ay pag-aari po niya siguro yung kabila, kaya alam din po niya yung boundaryhan ng kanyang property dito sa property na binablog po natin. And then si kuya naman po, yung ating guide, alam din po niya yung mga muhon na nakabaon dito kasi kasama po yata siya nung may-ari nung pinasukat ito. So maganda po at may sukat na po ang ating property na binablog. So alam po natin agad yung lenderos po niya, Kuya, ano yung ginagawa na yan? Sa mga troso. Troso ba yan? Okay.
Ay, ang daming ulingin dito. Daming ulingin. Tsaka pa po ng property yung part na yan, ano. Ang ganda. Dito kapantayan pa rin. Bali na doon na po tayo sa may pinakadulo ng property, ano. So mapapansin po natin para pong may sapa po rito. Ito po ay nakapaloob pa sa property. So kasama po siya sa property na binablog natin. And then tatawid pa po tayo. Ayan. Doon liliban po tayo. Kasama pa rin po yan. So yung sinasabi ko po sa inyo na meron din po tayong frontage or harap ng kalsada sa likod. Ito na po yun kung saan dumadaan po si kuya. Ayan, oh. Road po yan. Ayan. Dyan po pumasok yung kanginang van na puti. So yan, road. So ang property po ay kabilaan po yung pinakaharap po niya ng road, ano. So dun sa pinasukan natin, kanina nagsimula tayo mag-vlog, and then dito sa likod nakarating tayo, ayan na po sila. O, road na po yan. Sakop po ng property po itong gilid po na to, no. So meron po tayong frontage. Okay. So nalinawan ko na. Talagang pinilit namin makarating dito, hindi na kami nagmotor. Kaya naman palang lakarin nang hindi hinihirap. Kaya naman pala natin lakarin, kuya, nang hindi tayo, aray ko, magmumotor, aray. Ito. Ito, ang daming kawayan, sako pa po lahat yun. Okay, ang dami. Doon na gumilid siya ng kalsada. Doon na. So ito po, kasama po to. Oh, so meron siyang frontage sa may harapan dito sa likod. Yun na, ayun. Doon. Ay, ang daming ulingin, oh. Tapos ang daming kawayan. Ito po, sapa po ito, no? Yung mga nyug na yung kasama. Kasama pa rin mga niyog niya. Lapit pa nga tayo. Tingnan natin. Ay, pag nalaglag po ako eh. Kailangan mabenta to. Ganda. Ganda, no? Kabilaan ng road. Ha? Oo, duluhan pa siya. Parang yung bensin lagi na. 3 na 4 na kayo. So yan, bali lumabas na po ako ng property, pero pakita ko lang po sa inyo yung isang view na hindi ko masyadong na-videohan kanina, no. So kasama po yung parang chocolate hills na yan, kung saan marami po dyan tanim na pinya. So kasako po yan ng property. Maganda po, may overlooking. Ganyan lang po yung pagkataas po niya. So maganda siya. Magandang idea na magkaroon tayo ng kubo dyan. Yan, ang ganda po ng view. So yan po, isang magandang property na naman po yung na-visit natin for today dito sa Tagkawayan, Quezon. Explain ko lang din po, parang panghuling ano ko po sa inyo, no. Description po about dito po sa property na binisita natin na 1.6. Ito po ay CLOA title pero matured na po siya. So buhay po si owner. So siya po mismo yung kausap namin kanina. So ito po ay binebenta niya lang po sa murang-murang halaga, sa halagang 800k. May 1.6 hectares ka na. So napakamura pong property, avail na po kayo. Napakagandang property, tagusan po yung pinaka road niya. Meron sa harap, meron sa likod. So pwedeng makapasok po ang ating mga sasakyan. So ayan. Avail na po kayo, message nyo na po kami. So by the way, it's me again, Olive, your site locator dito po sa Greenfield Realty po, ano. So ayan po. Thank you po.